Magandang araw mga idol. Share ko lang sa inyo itong full video guide ng paggawa ko ng MCB D10. D10 size mga idol. So ito mga idol, pakita ko lang sa inyo mga nakat ko na planks, no. Ayan yung guide guys. Meron tayong ano dyan sa baba, plan. Yung makuha yung cutting guide dyan. May plan tayo dyan sa baba guys. Pwede nyo i-download and sundin nyo yung documentation natin, yung mga sukat nyan, pati yung mga angle ay included dun sa pre-plan natin. So guys, eto guys ay gagawin na natin, no. Unahin muna natin itong ang tawag ko dito guys, front out tsaka front in. So yan guys, unahin muna natin yung yung sa labas. Ito yung cover guys, yung cover natin sa MCB, yung nasa unahan banda. So yan, ang ginawa natin dyan guys, nag step back tayo na 1 inch sa lahat guys, no. Minarkahan muna natin, guguhitan natin yan guys, no, ng 1 inch. Napakadali lang guys gumawa ng MCB, kahit anong box, basta masusunod nyo lang yung instruction guys, yung sa plan natin. Napakadali talaga. So yan guys, ginuhitan ko na nga, no, na 1 inch yan, step back. So dyan tayo magkakat guys, sa guhit na yan. So ayan yung magsisilbing takip. Tapos gumamit tayo ng kahit anong bilog guys, no. Hanap lang tayo kahit anong bilog. Tapos ayan, guhitan natin yung gilid guys, para yung cover natin maganda. At saka pag ginigso natin siya guys, ay dire-diretso siya. Dire-diretso natin siya magigigso, makakat ng maayos. So yan ginawa ko dyan guys, doon sa pinakadulong dulo, mag-jigs tayo doon. Pinot natin siya. Hindi na ako nagbutas guys, dinerecho ko lang yan, no. Makikita nyo mamaya. So yan guys, dire-diretso lang yan. Ayan, paikot lang yan guys, no, pag nag-jigs tayo. Ayan guys, tapos na, no. Kung makikita nyo guys, ayan, no, didiretso kong ganyan, no. Walang problema dyan guys, kasi mamasilyahan lang natin yung banda doon. So ayan. So yun naman guys, yung yung sa likod ng cover. So ayan, ilapat muna natin na ganyan. Tapos yan, tanggalin natin yung cover na yun. Tapos ito yung maguguhit tayo, mag-step back tayo ng 1 inch gamit tong ginuhitan natin kanina, no. 1 inch din yan guys, no. Ayan, puro 1 inch lang yan guys, bawat sulok. Tapos guys, guhitan natin. Ayan. So bali total nyan 2 inch na guys. So matotal nyan guys 2 inch na. Pwede nyo naman diretso yun na magguhit kayo ng 2 inch. Ayun, depende sa inyo guys kung saan kayo mapadali. Ayan, 2 inch yan yung step back. Tapos guys, may gagawin tayo dito, no. Nagguhit tayo pababa ng 1 inch, naglagay tayo ng mark. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan yung kalahati nyan guys. Bali 1.5 yan, kalahati nyan. Kukunin natin, no. Tapos guguhitan natin ng ganyan, no. Mag 1 inch tayo na ganyan pababa. Guhit na natin pababa. Guhitan natin yan pababa. Ayan, 1 inch yan guys yung guhit natin, no. Tapos ayan, gaganyanin natin. Ayan, guguhitan lang natin na ganyan, no. Tapos yun, ayun na yung kakatin natin, yung dyan na. Yan, banda dyan, cut yan lahat, no. Tatanggalin natin yan lahat guys. Dito gumamit tayo guys ng drill pambutas para maipasok natin yung jigsaw. Kasi hindi na natin kailangan magdiretso dito para malinis. Yan guys, yan ang ginawa natin.
forward ko na lang guys, no, para ano, para mabilis. So ayan, kung makikita nyo, yan guys, ang ganda, oh, lapat na lapat guys, at talagang ang pogi niya tingnan. So ayan guys, dyan tayo magtutunilyo guys, no. Bali ang gagawin natin guys, pagdidikitan na natin silang dalawa. So ayan, para ano, iisa lang kasi to guys eh. Didikitan natin siya. Gamit tayo dito ng nail gun guys, oh, para ma-fix na siya, no. Dire-diretso yung pagtuyo niya. Hindi na natin kailangan ng pabigat dito, dahil pag ni-nail gun natin yan, okay na. So ayan guys, dire-diretso lang tayo, no. Ayan, kunin lang natin na ganun. Tapos dito tayo guys sa SPK, ito yung kabitan guys ng speaker. Kuhanin natin yung gitna. Ayan, butasan natin ganon. Tapos maggaguhit tayo ng diameter na 8.75 or pwede rin namang 9 inch. Kasi guys, ang speaker na kakabit natin dito ay 10 inch. So dapat lang may step back tayo guys, para ano, para dun sa pagtutornilyohan. So ayan, dito yung ginamit natin dyan guys. Kasi ito guys yung divider, no. Ito yung sa gitna. Yan, pag ganyan yan guys, no. Kuha natin yung gitna muna guys, no. Gitna na itong SPK planks natin. Tapos ayan, ilalapat natin siyang ganon. Guhitan natin, tapos yan, guhitan natin yung gitna. Yan, para kailangan yung gitnang-gitna guys, para ano, maayos yung paggawa natin. Tsaka natin, ayan, tirahin siya ng ano, na nail gun. So yung kabila guys, dulo yun, dulo, yung maliit, idudulo nyo dyan. Tapos ito may konting sobra, kung makikita nyo, ayan, dulo yan yung sa taas. So ayan, assemble na tayo guys, yung pinaka ano, yung ano guys, yung labas, no. Ito yung top, tapos yung ano, yung left, yung malaki na yan. So dito guys, sa parte na to, magbubuo na tayo ng box, yung pinaka outer ano nya, outer layer nya, no. So yan, left and top binubuo natin ngayon. Ayan guys, same size lang naman yan guys, yung top tsaka button. MB, ibig sabihin button. So ayan, tinira natin siya ng nail gun guys, no. Tapos wood glue, sobrang tibay yan guys pag natuyo. Ayan, konting pokpok para ano, para talaga ano siya, walang space, para kapit na kapit yung wood glue natin, no. Ito guys yung ano natin, yung rear. Ayan yung likod guys, no. Ayan, so pasok siya sa loob guys, kung makikita nyo, no. Ayan, pag-assemble nya, makikita rin nyo rin yun guys doon sa plano, no. Napasok siya sa loob. So ayan, madali lang naman guys, no. Ayan, ang una natin guys, yung left, dalawang ano, top, button, tsaka rear. So ayan guys yung inuna natin, no. So ayan, kung makikita nyo guys, ito na yung pinaka box, dyan tayo mag-assemble. Ayan, tas rear. So ayan, kita nyo guys, oh, pasok yung top, pasok sa loob ng left. Tapos yung button din, pasok din sa loob. Tapos yung rear, yung pinaka pasok sa loob. So nasa loob siya lahat yung rear, no. Tapos yan, ikakasana natin to yung unang binuo natin kanina. So ganyan lang kadali guys, gaganyanin lang natin.
So syempre papahidan natin siya ng wood glue guys. So lahat naman guys lalagyan natin ng wood glue tsaka para matibay, no. Yan, kung saan siya kakapit doon natin siya lalagyan. So saka na iba guys pag na ano natin yung right. So yan guys, no, sagad siya, no, sakto guys. So dito may diskarte tayong tuturo guys, no. Yung dalawang ano, ayan, yung dalawang eskwala, pinagguhit natin ganon para malaman natin guys kung saan siya banda yung pagpapakuha natin, no. Pwede rin naman guys stick basta pantay siya ng sukat, no. Ayan guys, so walang kahirap-hirap guys, no. Hindi natin siya kailangang metrohin, no, para ma-detect natin kung saan siya banda o yung gitna niya, kasi gitna yan eh. So pag medyo tamad kayo, ayan, medyo tinatamad kayo, ganyan na lang, simple na lang, tawag dyan guys diskarte. So and diskarte natin guys na malupit. So ayan, ayan guys, pati doon talagang ano natin, lahat yan guys lalagyan natin ng nail gun, no, para kapit na kapit siya. Kailangan kasi guys lumapat mismo yung bawat planks siya, yun. Tulad yan, kailangan lumapat yan doon sa ano, para pagkapit ng hudlo, pag natuyo yun, sobrang tibay. Ayan guys, napakadali lang talaga guys mag-assemble, basta sundin nyo lang to guys tong video natin. Madali lang kayo makapag-assemble. Ayan guys, gumamit ako dito guys ng, tingnan nyo, stick. Pwede rin may stick guys, no, pag mahaba na yung ano, hindi na kasi kaya ng ano, ng eskwala natin. So ayan, gumamit na ako ng ganyan, tapos guhitan natin ganon. Napakadali lang guys, hindi na kayo mahirapan guys magsukat-sukat nyan. Tsaka natin ano, tirahin guys ng ano, nail gun ulit. Nasa inyo pala guys kung lalagyan nyo ng wood screw, no. Pwede naman, pero since D10 lang naman to guys, tsaka meron naman tayo in-apply na wood glue, sobrang tibay na neto guys, hindi na kailangan ng wood screw kung tutusin. Pag natuyo pa lang yun guys yung wood glue sobrang tibay na yun, hindi na yun matitinag kumbaga. Ayan guys, konting pokpok. Tapos ito na guys, no, ayun yung ano natin, yung kaninang inassemble natin, yung takip, tapos yung bandang ilalim nya. Ayan, so ayan muna, inuna natin yung ilalim. So ayan guys, tapos yan tsaka natin siya indikit dun, no, sa ano, may hudlo na yan lahat guys, no. Ayan, tirahin natin siya dito sa gilid, no guys, para ano, doon kumapit na siya doon, hindi na siya alog-alog. Ayan guys, konting pok-pok lang, no, kasi electric ano yung gamit natin dito guys, electric brad nails, nail gun, kaya ano, kaya kailangan siya pokpokin. Hindi ganun ka ano yung pressure nyo, hindi katulad sa mga air pressurized na ano, nail gun. So banda rito naman guys, sitira tayo dito, same procedure lang naman guys, napakadali nung ginawa natin, sundin nyo lang yan. Yan, dito tayo sa guys, sa ano, sa malapit na tayo matapos guys, no. Dito tayo sa, ang tawag dito ano, yung 45 degree 45 degree yung cut nyan, kasi ano siya, doon siya sa sulok. So yan, yan ang ginawa natin dyan guys, no. Dito guys, nagsukat pala ako dito guys 15, tapos dito naman 12 cm. So ang ginawa ko dyan guys, yan,
Pagka marka ko nyon, ginuhitan ko siya na ganyan, no? Yan, ginuhitan ko siya na ganyan. Tandaan nyo guys, 15 doon sa dulo, tas dito bandang harap yun, tas ito yung likod. 15 yung harap, tas 12 yung likod. So yan, tsaka natin siya ganyanin, no? Mag step back lang tayo doon, dito sa harap, mag step back tayo ng 0.5 inch. Yan, saka natin ganyanin, no? So ilalim yung guhit. Ayan, guhitan natin siyang ganon guys. Yan, kasi dyan magkaka tayo dyan. Gagawin natin guys, ipapasok natin yung ano para matibay. So kadalasan naman talaga ganito yung ginagawa ng mga box maker guys, para matibay yung ano, yung bandang baba natin. Kailangan isang buo lang siya guys. So yan, wag tayo guys ano magluluwag. Kailangan guys medyo masikip na muna, sundin natin yung cut tayo banda sa loob ng guhit guys, no? Kung tayo mag cut sa loob ng guhit, huwag nyo ilalabas guys yung pag cut dahil maluwag na yon. Kailangan kasi guys kailangan masikip. So okay masikip guys kaysa maluwag, no? Yung pag cut natin yan, kasi pag masikip guys, ayan, madali lang yan, pupukpukin lang yan. So dito in-adjust, konting adjust natin, tapos hanggang sa nakuha natin yung mapasok natin siya, no? Gumamit tayo ng ganitong tools guys. Hindi ko alam tawag dito, pero nabibili lang yan sa Lazada guys, nasa description na lang yung ano, yung mano-manong tool na yon. Kalimutan ko yung tawag sa kanya eh. Ayun yung pampudpud guys, para ma-adjust natin yung ano. Tapos guys dito naman kinuha natin yung gitna guys muna, no, bago natin siya ipasok talaga ng todo. Ayan, lalagyan natin yung wood glue. Ayan, kabilaan yun guys, lalagyan natin yung wood glue. Tapos yan, since may guhit naman tayo guys, ayan, maano na natin yun, magigitna na natin yan. So yun, ayan guys, tsaka natin try ng konting ano dun, nail gun dun, no, para fix na siya, oh. Ayan, ganyan kadali guys, no, maggawa ng ano, ng bandang baba. Yun, saktong sakto siya guys, no. Ayan, lagyan natin yung wood glue. Ayan, konting pukpok, gigitna lang natin, so okay na yan guys. Pukpok natin, no. So yan, medyo tabingi pa siya. So yan, ganyan natin, yung pukpok lang yan, kasi pipix na natin siya guys. Yan guys, tinira muna natin siya banda rito, no, sa gilid. Yan, napakadali talaga guys gumawa ng MCB. Masarap sa pakiramdam. Kayang-kaya ng para sa akin guys, kayang-kaya ng 2 piraso isang araw lang. Tapos kinabukasan finish na dahil magpipintura pa. So ayan, dito na tayo guys, no, sa pagmasilya, no. Gamit lang tayo guys ng ano, wood putty. So sa akin kasi ang ginamit ko dito guys ay ano, skim coat na may ano, may ang tawag dito, wood glue. Yung pinangmasilya ko dyan, skim coat na may wood glue yan guys, kaya sobrang kapit nyan, at madali siya lihain. So yan guys, kinabitan natin guys yung right. Yan guys, oh, right. So yan, matatapos na guys yung MCB box natin guys, no. Yan, so, finalize na lang natin guys yung MCB natin, no. Yan, syempre kung ano yung ginawa natin doon sa kabila, ganun din dito guys. Wood glue din, ano rin natin, tirahin din natin ng nail gun para ano, swak na swak guys, kumbaga. Ayan guys, medyo silip-silip pa ako doon guys, baka kasi mamaya umano, mga views. So ayan guys, oh, ayan yung takip. So
swak na swak guys, sobrang sarap, sobrang dali gumawa. Tapos dito guys, magagawa pala ako ng ano, ng hawakan. So 170 lang yun guys. Tapos ito gitna guys, yan 170 yung simula doon sa taas, 170 sorry 17 cm. So yan, pinambilog ko, tape lang no. Tapos yan, pinambilog ko dyan, tape lang. So kahit anong pambilog pwede naman. So ito guys, ano lang to, hawakan, para lang maano natin siya, hindi tayo mahirapan pag transport. Hawakan lang natin siya ng dalawang kamay no? So kaya ganito guys yung hawakan natin, kasi okay na kasi to, isang tao, kaya na ng isang tao yung ganitong box, dahil D10 lang naman to. So ayan guys, meron share ko rin sa inyo guys yung plano natin sa ano, sa tawag dito, sa D12 tsaka D15. Kaso iba na yung ginamit ko dun na kahoy guys, plywood na. So dito kasi guys, ang kahoy na ginamit ko ay MDF 12mm. So marami naman dyan nabibili guys sa ano, sa Facebook, mga MDF. So makakabili kayo dyan guys, 900 lang, 4x8 feet na. So yun guys, marami naman dyan sa Facebook. Search nyo lang MDF, tapos inquire kayo ng 12mm. Yan guys, ginawa ko mano-mano no, kasi nasira kasi yung router ko. Mano-mano ko siyang ano, tinrim yung gilid nya. Ay, ito yung ano, yung sa loob guys no, para ano, para close siya. Yan, para close. Yan, tinrim natin yung gilid mo kasi nasiraan ako ng router guys no. Ganito yan yung ginamit ko, mano-mano. Tapos gumamit tayo ng sanding dito para maganda yung pagkakaano nya, pinampino yung pagkaka-edge nya oh. Gumamit tayo ng ano, ng sanding tool. Ayan. Ang gawin natin guys, 100 grit, lihahin natin yun no, bago tayo magpintura. Yan guys, so dito na tayo guys sa ano, textured no. Ayan yung gamit ko guys, ABC heavy duty guys no. Okay, bibili ng ABC na original, ABC heavy duty. Ayan yung pan textured natin, 1x1. For example, 1 cup ng ABC, 1 cup din ng tubig. So ganun lang yung ratio natin dyan no. Ayan guys oh, mas matibay pa yan guys sa ano, sa tawag dito, sa Versatex. Sobrang tigas niyan guys pag natuyo. Kaya ito yung nagustuhan ko guys, at mas mura pa no. Tapos ano na rin siya, waterproof na rin to guys. Itong ano, may waterproof na rin to, yung itong heavy duty na ano na to, na adhesive, tile adhesive. Ayan guys, ganito yung discarte natin guys, para ma-apply natin siya ng isang buo. Ayan, discarte natin no, yung lalagyan natin ng tornilyo dyan, magiging magsisilbing paa nya. Yan, yan, tsaka natin matitirada yung ano, yung mga ano natin, lahat. Hindi nyo na kailangan patuyuin para lang magawa yung kabila. So yan, mababalutan natin siya lahat ng ano, ng texture. Yan nga pala guys, pwede naman to haluan ng elastomeric no, yung itong tile adhesive. Optional guys, pero para sa akin hindi na kailangan guys, dahil tutusin, sobrang tigas na ito pag natuyo to. Hindi na kailangan ng ano, ng ibang ingredients. Tested ko na yan guys, try nyo din guys no, yung ano natin, tile adhesive na heavy duty.
wala nang ibang gagamitin guys. Wag na kayo maghalo ng wood glue dahil wala ring kwenta yan guys. Hindi rin ito makapit din to guys. Hindi to na ano, pag ito nadikit talagang wala nang tanggalan talaga. Kahit suntok-suntokin nyo pa yan guys, kahit scratch nyo pa yan ng kung ano ng metal, talagang sobrang tigas yan guys pag natuyo. Basta heavy duty guys na tile adhesive. Huwag kayo gagamit ng mga regular na tile adhesive. So yan, tapos na guys, no? Saglit lang yan guys, 2 hours lang guys. Medyo ginabi na tayo dito dahil hapon na rin yun guys. 2 hours lang guys, tuyo na tuyo na siya merong konti doon, may makapal doon, pero tutusin guys, pwede na yan, lihahin na natin yan, tuyo na yan guys. Ayan guys, ito nyo naman, pangliha natin yung liha natin siya ng 100 grit, no, gamit yung yung palm sander natin. Wala ang lang yung patusok-tusok, no, yun lang yung naliliha nya. Pwede rin naman mano-mano guys. Pag naliha to guys, ang ganda na nito sobrang tigas niyan guys, hindi yan natitinag. Tingnan nyo naman, sobrang tigas. So ayan, pang-finish natin dito guys, quick dry enamel na black. Kahit anong quick dry enamel pwede naman, or pwede rin elastomeric guys, no, kahit anong gusto nyo black na pwede na pang paint. So ayan, hindi ko na pinakita guys, no, inuna natin yung yung banda rito. Yan, inuna natin dahil papatungan ulit natin siya, no, dahil sinisip-sip siya ng ng MDF. So maganda, meron tayong pang primer, no, epoxy primer. Ito guys, yung wire natin dito, ayan guys, okay na guys, natuyo siya agad. Ayan, na-install ko na yung yung speak on. Ayan yung niya, hawakan. So yun lang guys, no, hanggang dito na lang yung video guys. Maraming salamat sa panonood niyo, sana may natutunan kayo guys. Ayan yung corner guard guys, plastic. Ayan, sobrang pogi niya na guys, D10 lang yan guys, no, sobrang pogi niya guys. Maraming salamat guys sa panonood guys. Sana mag-subscribe kayo and share nyo sa mga tropa nyo guys na gusto matuto gumawa ng speaker box. Libre lahat guys ng plano natin dyan sa bawat video ko. Meron tayong free plan dyan, download nyo lang yan guys. Ayun guys, pakita ko lang sa inyo, scratch resistant siya, wala na, sobrang tigas na to guys, scratch resistant. So isang patong lang ng quick dry enamel, pero kung dalawa mas maganda yan guys. So pero isa lang okay na. Maraming salamat guys.